Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka? Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla. Pag-uusapan po natin kasama ang ating food supplement na kapartner, MX3 Natural Supplements. Kasama din natin si Dr. Edwin Bien na pag-uusapan natin may kinalaman sa kalusugan. Bago siguro ito sa magiging talakayan natin, bago sa pandinig, sa paningin, ako parang ngayon ko lang din ito may encounter. Alamin natin ang ating topic, kasama natin si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po. Ay, good evening po sa inyong lahat. At naway gusto kong sabihin na ligtas po kayo at may ilaw, hindi brown out. Sana ay safe, 'di ba? Sana ay dry, Opo. 'di ba, Doc? Yung stay safe and stay dry, yan ang sinasabi natin sa mga ganitong panahon, Doc, no? Stay dry. Oo. Opo. Ang pag-usapan natin, Doc, may kinalaman ba diyan sa diyan sa nararanasan natin ngayon, Doc? Opo. Alam mo, gusto nating magpasalamat sa mga responsable kung bakit umaabot hanggang leeg o baywang ang mga tubig sa lansangan. Gusto nating Alam po marami tayong gustong sabihin, Doc, 'di ba? Oo, pasalamat na lang tayo at ipagdarasal namin po kayo at sana ay blessed po kayo. Marami na naman Dati hanggang kaming sakong lang eh. Yes. Marami na Hanggang naman sakong kaming lang dati. naaalala. Opo, ngayon hanggang baywang na, may mga hanggang leeg pa. Ay. Well anyway, ang pag-uusapan po natin, magugulat kayo, may connection pong kaunti sa ating dinadanas ngayon. Okay. Ito po ay ang sunod-sunod na pag-ulan ng malakas kasama na ang pagbabaha, kung saan marami po kaming mga pasyenteng inaasahan na pupunta sa ospital para magpa-check sa kondisyon na to. Okay. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon, Doc, baka mali yung pagkabanggit ko ha, pero ngayon ko lang din kasi Okay ito lang. tatalakayin kasama ka, yung uricemia, paano ba ito, Doc? Opo, hyperuricemia ay nangyayari sa mga taong yun nga po, ang kanilang kinakain sa maghapon ng ilang araw ay delata. Uy, Doc. Syempre, paano ka nga naman maulan makakapagluto? Binaha yung iyong kusina. Oo. At saka sa ganito, hindi ka makakapamalengke. Hindi ka Opo. hindi ka naman laging nakakapalengke, laging nakaka-grocery. Opo, ay tsaka syempre, yun nga, tumataas ang kondisyon na ito sa mga tao na akala nila, sige na, okay na lang. Ano na lang tayo, makaraos na lang yung gutom, magbukas na lang tayo ng Delata. ng mga delata dyan, lahat na ng tatak, kainin natin. Lahat ng klase. Lahat ng klase, opo. And one day, makikita na lang namin mataas yung level po. Meron na kayong hyperuricemia. Now, kaya natin tinatalakay ito kasi mayroon itong pwedeng komplikasyon later on. Yan. At gusto ko pong ipakita sana yung mga picture na pwede nating ipadala. Pag-usapan, oo. So, itong hyperuricemia, itong unang-unang photo natin, Doc, ito ba ang sintomas nito ay malalaman mo sa iba't ibang bahagi ng katawan or specific lang siya, Doc? Iba't ibang parte ng katawan. At nagsisimula ito dahil yung inilalabas na toxin ay hindi na ilalabas dahil sobra-sobra nga yung pasok sa katawan natin. Mula sa ating kinakain, sa diet natin. Itong picture na to na ipinapakita natin, Doc, classic ito sa marami nating nakikita, lalo na sa may mga edad na, so yun, nanay natin, tatay natin, lolo't lola, na parang may bahagi ng paa na medyo umuumbok, Doc. Opo. Yung iba akala nila bunyon lamang. Nakita niyo na ba yung mga paa, lalaki man o babae, na doon sa kanyang big toe, may nakalawit na parang bukol? Yon. So, pwedeng sabihin nila, baka bunyon yun, ano? Pero, ang totoo po doon, yun ay maaaring deposit na ng mga kristal-kristal.
kristal na matatanim. Mhm. Yung sinasabi mong bunyon, Doc, na nakikita natin, para siyang malaking kalyo, pero hindi ba sumasakit kasi yung ganun, Doc? O sumasakit Kung masakit yun. Kaya nga Masakit yung iba, din. di ba, hindi na nakakapag close shoes. Okay. Pero, Opo, masakit yun. etong sinasabi mo, Doc, yung bunyon ba ay may mga crystals din sa loob, kaya siya masakit, tumutusok-tusok, o iba siya dito sa hyperuricemia, Doc? Actually, ano po sila, related po sila. Okay. Related sila, no? Yung bunyon ay pagsimula ng pagkaka-deform nung buto, no? Maaaring dahil sa very tight shoes ng matagal nang sinusuot, siguro dahil laging naka-high heels, yung mga wrong practices po. Pero walang pinagkaiba po yan sa stalactite at saka stalagmite. Hindi ko malimutan yung salitang yan, napakasarap banggitin nung pang high school ba? Pang high school. Oo, di ba? Yun sa stalactite, stalagmite. Kaya nabubuo yung parang galing sa kisame po na parang cone pababa dahil unti-unti may mga asin-asin o crystals na tumutulo hanggang naiipon ng naiipon. Sa baba. Ganun din po sa ating buto. Na-accumulate, nagpapatong-patong, Doc. Opo, accumulation po. Pagkatapos, magiging dahilan para kumirot. Okay. So, katulad nung sabi mo nga kanina, yung stalactites and stalagmites, kung nakalimutan nyo na po yun, sa loob ng mga kuweba daw yan, makikita, Doc, no? Nagfo-form itong mga parang salt or mineral deposits na ito. Aba, sa mga paa din natin, merong mga deposits na naiipon. Opo. Lagi ka dun sa Palawan, di ba mayroon yan sa Palawan? Ayun sa ano, Doc, yung cave doon, Sa yung cave? pinupuntahan doon. Oo, mayroon po yan yung ganyan. So anyway, kaya po natin na binabanggit yan, one day, maaari na po siyang maging dahilan ng mga kirot sa ating paa, hindi lang sa paa, hanggang sa siko, hanggang sa mga daliri sa kamay, and one day pwede po siyang magdeposito naman sa ating internal organs. Naku, okay. Yun ang iniiwasan natin. Pero, Doc, merong mga stages yan na sa una ba hindi mo siya mahahalata na nag-accumulate na siya? Mag-aalarma yan sa'yo kapag medyo may kirot na o medyo marami Opo. na yung deposito, Doc? Opo. Alam mo, ang stages niyan, 3, no? Yung asymptomatic. Mataas lang sa iyong dugo. Pag laging na lang mataas sa iyong dugo at hindi mo naman pinapansin, later on, makakaramdam ka na ng pagkikirot. Yung pagkikirot na yon, ang tawag natin doon ay acute stage, no? Pwedeng sa siko, sa kamay, sa daliri, sa paa. And later on, yung chronic, kung saan magkakaroon na ng deposit na kung tawagin namin ay tophi. T-O-P-H-I. Tophi. Okay. So, yun na po. Permanente na po yun. Kapag dumating kayo sa puntong yun, sana nakikita ninyo yung nakabukol doon sa inyong paa. Kung hindi po yan masusolusyonan, minsan kailangan pong kayurin ng doktor yun. Ang sakit naman, Doc. Pinapakinggan pa lang namin, kakayurin. Ito ay Kakayurin? walang anesthesia, may anesthesia pa. Paano ginagawa ito, Doc? Meron naman. Depende naman siguro sa iyong Tolerance? Biro lang. Sa iyong babayaran. Okay. Ay, ganun. Biro lang. Sabihin mo, Dok, pwede ba makatipid? Pwede naman. Huwag Walang na natin anesthesia. lagyan ng anesthesia. Aray ko. Parang yung joke sa dentista, no? Pwede namang mas mura, walang anesthesia. Aray. So, binibiro lang po namin kayo, but this is common right now, lalo na, eto, nahihasten, napapabilis, Miss Jessica, yung pagtaas ng hyperuricemia sa paglusong sa baha. Ay, ganun. So, ibig sabihin, meron ka ng pananakit on a regular basis. Walang ginagawa, minsan hindi na daw nakakasuot ng normal shoes yung iba, Dok, no? Nagsasandals na lang, nagchichinelas. Kapag nailusong mo pa to sa baha, ano yun? Mas lalo siyang mamamaga, mas lalo siyang sasakit, Dok? Opo, mas lalo siyang sasakit, mamamaga, kasi yung laging nakalusong ang ating paa sa baha, tapos tayo ay naglalakad ng napakahaba, it affects the nerves. It destroys the nerves doon sa ating mga paa. So magkakaroon ka ngayon ng laging masakit, ang iyong talampakan, ang iyong mga daliri sa paa, abot hanggang sakong. So actually nakakakita ako ng mga ganung pasyente na
Wala nang ginawa kundi tanggalin ang shoes nila habang naghahantay nga sila sa opisina, minamasahe yung paa nila. Kasi masakit. Oo, kasi masakit. Chronic yun. At ayaw naman nila na pangmatagalan, iinom sila ng pain reliever. Okay. Buti Dok, kung sila ay pagdating sa opisina, 8 oras, 7 oras na halos nakaupo, minsan hindi mo iindahin kasi hindi mo inilalakad. Paano kung ang kanyang trabaho o kanyang activities madalas sa buong maghapon, kailangan niyang from one point to another o kaya nakatayo lagi, ikaw ay sales lady guard o kaya yung mga ganon, Doc, enforcer. Paano Yun mo na nga. gagawin yan? Alam mo, mula ngayon, dito sa ikikwento ko, yung mga nakikinig sa atin, magiging mababait po kayo doon sa mga sales lady ng department store. Pag kinausap po nila kayo, medyo sumilip kayo pababa doon sa kanilang paa kasi bawal sila naka-close shoes Okay. Okay. Naka-stocking sila pero naka-open shoes, di ba? Okay. Makikita nyo po may mga bukol po sila doon sa kanilang hinlalaki sa paa. May mga sales lady nga, pag hinanap ko, hindi ko makita. Ayun pala, nakaupo na sa lapag, nagtatago. Yun nga, kasi masakit na. Oh. At saka hindi naman So, flat ang kanilang suot, Dok. Laging medyo Hindi. mataas. May 1 inch na requirement 1 inch requirement yung kanilang shoes. Tapos nakatayo sila. Tapos magsusukat ka ng shoes. Hindi mo naman pala balak bilihin. Gusto mo lang makita kung bagay sa'yo. Pabalik-balik siya sa stock room, Dok, no? Oo, balik-balik siya sa stock room. Alam nyo, magiging maawain po kayo sa mga sales lady kapag ganyan. Tingnan po ninyo ang mga paa nila. Kadalasan, mayroon po silang nakabukol sa kanilang big toe area. Naku. At yung iba pang professions na madalas nakatayo sila or palakad-lakad. Itutuloy natin, Dok, sa ating pagbabalik itong discussion tungkol sa hyperuricemia na mamaga yung isang bahagi o ilang bahagi ng paa dahil nga po sa accumulated na mga, ano yan, Dok, kinain? Mga crystals. Kinain, opo, kinain, opo. Paano malalaman yan sa inyong blood test? Ano ang titignan para malaman na wala ka namang nararamdaman pero may tumataas na pala sa iyong dugo na dapat mong bantayan para hindi mauwi sa pagpamamaga, pag-umbok, ang ilang bahagi ng ating paa, lalo na yung ating hinlalaki. Babalikan natin ang discussion, kasama natin si Dr. Edwin Bien. Kapartner po natin ang MX3 Natural Supplements. Matutuwa kayo dahil ang MX3 hindi lang po available sa mga leading drugstores. Online, ito ay pwede na pong ma-add to cart, add to yellow basket kasi sa Lazada, sa TikTok at sa Shopee ay mayroon pong MX3. At pwede rin sa kanilang website, mamaya babanggitin namin yung detalye kung paano po kayo makakabili o makakahanap ng mga produkto ng MX3. Babalikan natin ang ating talakayan matapos lamang po ang ilang paalala. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya.
May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Angel
po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. MX3 hindi lang sa mga drugstores o sa groceries. Kung kape ang gusto ninyo sa MX3, ito po ay mabibili, of course, sa kanilang website, mx3ph.com. I-avail nyo lang po doon. May mga free shipping pa sila kapag sa website. At ganun din mahanap sa mga social media platforms katulad ng, o yung mga online selling platforms katulad ng Lazada, Shopee, kung saan kayo sanay, or sa TikTok. Abangan ninyo yung mga live selling, di ba, ng MX3. Opo. At alam mo ba, Doc, yung mga DJ natin, ha? Ay, mag-guess ka ba ulit? Mag-guess ka ulit, Doc, sa TikTok live selling? Sa katapusan, sa 28, I think. Pero nakita ko yung mga DJ natin nagla-live selling. Ang cute, ha? Oo, mga nagla-live selling. At marami ang bumibili ng MX3. Lalo na magugulat ka, Doc, yung mga Gen Z. Yung mga Gen Z ngayon, Oo. kasi sila yung nag-uumpisa ng magtrabaho, nag-uumpisa ng maging busy, maging stressed sa trabaho at sa maraming bagay. Kaya nagkakaroon, Doc, ng awareness na ingatan ko yung kalusugan ko kasi ayoko na pagdating ng panahon, tsaka pa lang ako magre-ready, tsaka pa lang ako mangangalaga ng kalusugan kung meron ng nararamdaman, Doc. Opo. At saka sila yung lagi kasing online. Kaya bagay na bagay po. TikTok Salamat din live. sa mga DJ natin, ha? TikTok liver, ha? Oo. Ayan. So, ifa-follow nyo po yung TikTok page ng radyo natin nationwide, Yes FM Manila, Love Radio Manila, kung saan nagkakaroon po sila ng mga pre-payday sale. Yung mga ganun pala yan, Doc, no? Bago magswelduhan, bagsak presyong mabibili yung mga produkto ng MX3. Kaya, mas marami kayong mabibili kasi mas mura. Opo. At saka ang cute magsalita ng mga DJ natin. Pinapanood ko. Medyo, social na dati. It's so good naman for your health ito. Kasi Gen so, Z, why Doc, not buy na? Gen Z, no? Ganun sila why not buy na now? Abangan nyo ho yan. At may mga discount vouchers. May mga ganun pala, Doc, no? Free shipping vouchers at kung ano-ano pa. So, nood lang po kayo. Naka-order ako, Oo, Doc, no? Para, yan, mga bundle promos, abangan nyo po sa TikTok. Opo. So, kung yung mga Gen Z natin ngayon, Doc, ay nagsisimula na mag-take ng MX3 dahil nga, aware sila na hindi kapag tanda ko, tsaka pa lang ako mag-aalaga ng kalusugan ko or iinom ng supplement, yung asymptomatic na sinabi mo kanina, may iwasan yun kasi wala ka nararamdaman pero may tumataas na pala sa dugo mo. Ano yung tinitignan sa dugo, Doc? Actually, limitado nga ang pagtingin ng mga laboratorio dyan. Let me explain. Dati po kasi bago ako nagdoktor, medical technologist ako. Sa dugo, ang natitingnan lang po namin doon, yung uric acid level. Oo. So may level po yan kung Yan yung saan. common, usual. Common yan. So makikita natin kapag halimbawang lampas na ng 7, dangerous na yan. Kapag less than 7, halimbawa 6 to 7, o warning, pag 5 to 6, nagsisimula pa lang. Pero tinitingnan namin yung ihi, Miss Cheska. Okay. Yung ihi na sinasubmit sa amin, nilalagay po namin yan sa centrifuge. Ang ibig sabihin po ng centrifuge, yung test tube, ilalagay mo sa isang machine, iikot po ng mabilis yun ng 1 hanggang 2 minuto para yung mga solid particles mapupunta sa ilalim, magpe-precipitate kung tawagin. Kapag halimbawa pong napunta na yung mga solid particles sa ilalim, ibubuhos namin yung pinakalikido ng ihi, itataktak namin yung solid doon sa slide, sisilipin namin, naku! Ang nakikita po namin, kung malalaki lang ito at pwedeng ilagay sa singsing, milyonaryo na po tayo lahat.
Crystals. kung yung shape diamante po niya lang... parang shape ng snow. Iba-ibang shape. Pero matatalim, Dok. Matatalim. Alam nyo, maraming uri ng crystals ha. Iisa-isahin ko. Bukod dun sa uric acid crystals. Calcium oxalate. Okay. Sino nga nagkakaroon ng calcium oxalate? Kamukha nga ng sabi ko kanina, yung puro sardinas ang nakakain. Okay. Pangalawa, uric acid crystal. Ito naman, yung mga kulang sa pag-inom ng tubig dahil puro cola o soft drinks ang iniinom, tumataas ang uric acid. Okay. Next, struvite. Itong struvite, akala mo diamante talaga eh. Sino naman ang meron nito? Mga dehydrated. Kasi sa pagtatrabaho, halimbawa security guard ka, busy, wala ka ng panahon para mag-inom ng tubig. Yan. Okay. Next, cysteine. Yung cysteine naman, hexagonal ang shape niyan. Ito po ay nakikita sa mga palakain din ng karne. Kasi nga naman, kapag sa kantin ka kakain para medyo mas tipid ka, mas mahal kasi ang gulay, di karne ang ino-order mo kasi yun may sauce. Yung sauce nun ang mataas sa cysteine. Okay. Nandun yung palasa, Dok eh. Oo, yung palasa, pasabaw sa kanin para makatipid, di po ba? Yan, those are crystals. Among them, marami pa pong iba. May oxalate pa nga eh. Ako, tamaan ako ng oxalate. Mahilig sa kamatis. Ganun? Pero, eto may pero. But there's more. Mangyayari to kapag kinakain mo yung kamatis na luto. Okay. Mahilig ka sa kamatis. Huwag kang mahilig sa kamatis na luto. Maliban na lang siguro kung panggisa mo, pampalasa lang. Pero kung halimbawa kasama siya ng mga pinakuluan na may sabaw, mas maganda yung kamatis as is. Paano yung mahilig daw sa tomato sauce, Dok, or spaghetti? Naku, sakit ko nga rin yan. Kasi pag ako nasa aeroplano, spaghetti. Ayoko naman ng mango juice kasi ang tamis-tamis. Ayoko rin ng guava juice. Tomato Ayoko juice. ng red wine. Tomato juice. Ayoko ng cola. Tomato juice ang ina-order ko. Ang sakit yan sa paa. Kala So, natin. kung iinom ka ng tomato juice, sundan mo ng maraming tubig. Yun, okay. Yun. Kaya nga lang, iihi ka ng iihi. Oo. Okay lang. Okay. Para mahugasan, Dok, no? Para mahugasan. Okay. Kasi nagkikrystallize yun. Okay. So, dapat aware talaga tayo na may mga pagkain na nagkukos. Kumbaga, okay ang kamati, sabi nga ni Doc, in moderation, at saka alam mo na dapat fresh ang kinakain, hindi yung luto na, or juice form. Oo. Anong mga pagkain, Doc, ang dapat iwasan kung ikaw ay asymptomatic na pala? Eto. Number 1, high fructose corn syrup. Akala natin yung pag nakalagay fructose sugar doon sa ating iniinom na cola drinks, it's good, no? Pati sa mga naka-tetra pack. Hindi pala, nagkukos yan ng crystals. Okay. Siyempre, yung pag-inom ng maraming alak, dahil alam mo naman, kapag ganitong bagyo, inuman time. Bored daw, Doc, ng Pilipino. Napaka-resilient ng Pilipino, no? Pampainit daw ng katawan eh. Pampainit nga naman kasi syempre nakababad sila sa bubong nila, maghapon na sila rin naulan na pampainit. Pero may access sa sa inom, Doc, no? Doon na ako nagtataka, no? Alam mo kung bakit? Nakakita na ako ng ganyan. May basket, tinatalian, hinuhulog pababa. Isipin mo sa lahat ng maililigtas mo isa yun sa mga priority mo mailigtas, no? Oo. Ay, Pilipino talaga nakakatuwa, no? Hindi ka rin ligtas sa uricemia, di ba, Doc? Hindi ka ligtas sa hyperuricemia. Next, ito rin. Kasi mga nanay, ewan ko kung ikaw, Miss Jess, yun ang hihinayang na itapon yung ulo ng ng hipon. Di syempre, sisip-sipin mo. Masarap kasi yun, Doc, Yun yung ulo-ulo. Di ba, tatanggalin, ibibigay mo sa anak mo yung katawan na lang, nabalatan na. At tinanggal mo rin yung buntot. Sayang yung ulo. Di ikaw tayo sisip-sipin mo, kaya, mo Doc, pa. sinasahog yan yung pampalasa ng sabaw, biniblender pa yung iba, Doc, kina-crush. Tapos, nakakita ko niyan. Pampalasa yan, Doc, kasi. Sa palengke, pwede ka palang bumili ng kalahating kilo, puro ulo. Oo. O tinanong ko nga yung nagtitinda, bakit meron kayo ng puro ulo? Kasi yung mga restaurant daw, yung malalaking restaurant,
pagsugpo ang in-order, ayaw na ng may kasamang ulo. So, binibenta separately, Doc? Separately yung ulo-ulo. May mga bumibili po nun eh. Oo, Tapos yun nga, nilalagay sa pansit. Kaya magugulat kayo minsan yung pansit nyo. Puro ulo lang ng shrimp. Puro ulo lang, wala na pala yung Lalo na pag ang in-order nyo online na pansit, puro ulo po. Makikita nyo. So, yun pala nagkukos yan, Doc, ng pagtaas ng level ng hyperuricemia. Ng crystals, no? Okay, bukod doon. Siyempre, yung mga laman loob at too much meat, yan, pwede po yon. Okay. So, paano ba, lahat ng kinakain natin, syempre hindi naman tayo laging makakakain nitong mga shrimp, di ba, Doc, yung mga seafoods, kasi may kamahalan din. Sasabihin, hindi naman ako, Doc, lagi nagiinom eh. Paano ba natin ma-expel or mailalabas, flush out sa ating katawan itong mga bawal na kinain or ininom natin, lalo na kung nagkakaroon tayo ng mga sintomas ng hyperuricemia? Yan ang ating pag-usapan sa ating pagbabalik. Doc, itutuloy natin yung ating discussion after lang po ng ating commercial break. Okay ba ang kidneys ninyo para ma-filter ang lahat ng inyong iniinom at kinain? Yan ang ating pag-uusapan dito po sa programang Lunas. Number 1. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Umakyat na sang 8 ang patay sa landslide sa Gisad Surong sa Baguio City matapos pumanaw sa ospital ang isa sa 3 survivor na unang nailigtas mula sa guho. Batay sa pinakahuling update ng Baguio City Public Information Office, 10 na ang kabuuang naiahon mula sa landslide site, kung saan 2 ang buhay habang 8 nga po ang nasawi. 3 naman ang patuloy na nawawala, kabilang ang 2 babae at 1 lalaki. Samantala, nailigtas din mula sa lugar ang 1 aso. Patuloy ang search, rescue at retrieval operations ng mga otoridad para mahanap ang mga nawawala. Isinailalim sa state of calamity ang ilang lalawigan at bayan sa bansa matapos ang malawakang pagbaha bunsod ng pag-ulan dala ng hanging habagat. Kabilang dito ang bayan ng Rodriguez at Montalban sa Rizal, buong lalawigan ng Cavite at ang Dagupan City sa Pangasinan. Tinatayang libo-libong individual ang naapektuhan na ng pagbaha, kung saan ang iba ay nagpalipas na ng gabi sa evacuation centers. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon at pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhang residente sa bayan. Samantala, nadagdagan pa ang mga lugar sa Metro Manila na maagang nag-anunsyo ng suspensyon ng klase bukas, August 11, dahil pa rin po sa epekto ng masamang panahon. Nag-anunsyo na din ang suspension ng klase all levels, public at private schools, ang Marikina at Malabon, gayon din ang Valenzuela City. Gayon din po ang Caloocan sa Metro Manila. Sa lalawigan ng Cavite, wala na rin pong pasok. Sa Amadeo, Bayan ng Kawit, Noveleta at sa Naik, habang una nang nag-anunsyo ang Bacoor ng suspensyon ng klase.
Para sa kumpletong listahan ng mga walang pasok bukas, bumisita sa aming Facebook page, DZRH News. Gayon din sa aming website, www.dzrh.com.ph. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Mula sa News Center, ako Josa Cruzat, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH. Round the clock. Round the clock. News. Pilipinas ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Prevention is always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Balikan natin si Dr. Edwin Bien dito sa programang Lunas. Balikan natin ang discussion tungkol sa hyperuricemia. Kanina, Doc, yung mga pagkain, binanggit natin, ano yung mga pagkain na pag dinalasan mo pagkain ng ganito, medyo sure ka natataas yung iyong, yung mga sintomas mo ng hyperuricemia, Doc. Tataas ang crystals sa iyong katawan. Pero pag sinabi nila, Minsan hindi ka naman nagpapalaboratorio, di ba? Unless lumalala na tayo, ganyan naman tayo, no? Ang mararamdaman po ninyo, sumasakit ang inyong likuran. Hindi balakang, medyo mataas ng kaunti. Damay, pati tagiliran. Dok, maraming nagre-react niyan kasi alam mo yung sakit ng likod, gusto mo laging unatin. Baka hindi yan pagod lang sa trabaho or hindi aging, Dok. Baka may hyperuricemia ka, Dok? Opo, ibig sabihin yan, nagrereklamo na yung iyong kidney kasi natutuyot siya kung hindi ka nga pala inom ng tubig. Umiinom ka nga, marami naman, puro na lang mga cola drinks o kaya energy drinks. Nako-concentrate masyado ang ihi mo. Yung concentrated ihi, may mga kristal yon, naiipon po yan doon sa loob ng kidneys na kung tawagin ay nephron o glomeruli. Mga scientific part po yan ng kidney. Hindi na po yan naaalis dyan. Mahirap na pong alisin yan dyan. Naku. So, yung pagkirot ng inyong likuran, mapapadalas po yan. At bagamat hindi nyo nakikita sa ihi nyo, pag ihi nyo medyo kulay pink. Pag pinalaboratorio nyo po, makikita namin may dugo tsaka kristal ang ihi nyo. Naku, sa ihi din pala, Dok, nakikita talaga yon, kaya hindi lang yung blood test ang nire-require nyo, pati urinalysis. Opo, akala kasi ng iba, pag nag-request kami ng urinalysis, ang hinahanap namin, UTI o infection lang. Yun ay para sa doktor, pero sa isang medical technologist, masusi po niyang ine-examine ng ihi eh. Tinitingnan niya yung pH level. Kapag ito ay alkaline, good. Pag neutral, good. Pero pag below 7 ang pH, mga 6.5, 6 o 5, acidic, acid crystals po yun. So matuto kayong tumingin ng urinalysis nyo, tingnan nyo, kailangan ang pH niya 7 and above. Okay. So ito, Doc, ay mababasa naman nila yan, di ba? Yung bibigyan kayo ng copy ng result kahit hindi pa pinapakita sa doktor for reading and interpretation. So pag nakita nila na ganun yung value, yun na yun. Oo, tingnan mo na yung pH kagad. pH means acidity level. Yan. Kasi ang tinitingnan kadalasan ng doktor doon, yung infection lang, white blood cell at saka red blood cell. Kayo ang tingnan nyo yung bandang ibaba. Sa bandang ibaba, nakalagay doon, crystals. Yan. Pag may nakalagay na crystals moderate, congratulations. Mayaman na po kayo. Sana totoong mga diamante yan, Doc, no? Pero hindi. Nagbibigay lang ng kirot sa atin. Kirot. Opo. Ngayon, yung kirot na yon, kung sakali man tumaas ng tumaas, ang sasakit sa inyo, bukod sa inyong tagiliran, yung inyong talampakan. Ang tawag na namin dyan, gout na yan. Oo. So bago pala dumating dun sa gout na gano'n, ang dami ng pinagdaanan yan. Ang dami ng accumulation, Doc. Opo. Bago sumakit ang iyong talampakan, sasabihin mo, ay nakakain kasi ako ng munggo eh. Tandaan nyo mga nakaraan, sumakit ang inyong likuran. Yun na pala yung warning sign sa'yo. Nauna na yung likuran mo. Oo, nauna na yung tagiliran mo. Pagdating sa paa mo, deposito na po yun. So yung gout na yan, Doc, may mga dahilan yan. Isa na nga dyan yung hyperuricemia na binabanggit natin kanina pa. Mayroong, sabi mo nga, hindi na naifa-flush out ng iyong kidney
ng maayos dahil sumiksik na talaga sa mga kaloob-looban yung mga pinagkakakain nating bawal. Ang Opo. risk factors din yan, Doc, kasama yung yung edad, kasama yung namamana yan, Doc, di ba? Opo, yun ang kamalasan. Namamana ito. So, sabi nga noong araw, sakit daw ito ng mga royal blood. Dahil Unang, sila yung palakain ng karne kasi masarap ang kanilang ulam. may budget, Doc. Tapos, may budget. Pagkatapos, ay di syempre, royal blood sila, ang kanilang mga asawa, mga royal blood din. Ayun, so pwedeng mamana po. So, namamana, tapos, syempre, habang umiidad tayo, yung diet natin, yung mga pinagkakakain natin, alcohol consumption, at saka yung, Doc, pag mga transplantee, organ transplant. Opo, kasi ang problema nga naman sa na-transplant, hindi na 100% functioning yung organ na nai-transfer sa iyo. Kasi there was a time na nagkaroon po ng ischemia. Yung panahon ba natin transfer, kinuha sa donor, inilipat sa iyo, siyempre yung blood flow nun hindi 100%, di ba? May panahon na wala siyang blood flow. So, paglipat doon sa recipient, maaaring 70% functioning na lang yung nailipat sa kanya. Okay. So, sila ay mas predisposed magkaroon ng gout. Opo. Gout is only one, ha? Oo. That is only one. Okay. So, ano yung iba pa, Doc? Ito. Kung makikita lang po natin at may papalabas yung picture number 11, ito ay pagkasira nung glomeruli, nung nephron mismo, yung pinakaselula ng kidney. Yung kaloob-loobang sinasabi mo kanina, Doc, yung kasulok-sulukan. Kasulok-sulukan. Yung tubules, may mga tubo po kasi doon na napakaliliit, microscopic. Pero kung microscopic man siya, yung dadaan naman sa kanyang babara, sinlaki lang ng butil ng buhangin. Pero marami. Hindi na Babara po siya makafunction ng mabuti. Babara siya. Oo. Yan. Isa po sa dahilan yon muli, ng renal failure. Yung mga bumabara na yan, Doc, in crystal form din yan, yung katulad ng na-accumulate sa ating mga paa, or hindi naman ganun katatalim? Matatalim po yon, crystal form yon. Kapag kami po kasi ay nag-autopsy, binibiyak namin yung kidney, pag hinawakan po namin yung yung mga nakadeposito, para po kaming humahawak ng table salt. Ay, okay. Mga may kanto-kanto po siya Tapos yung iba po talaga makinang. Parang parang maliliit na rock salt, parang ganun, Doc. Rock salt, opo, rock salt siya. May makinang pa nga yung iba Talagang talagang stones talaga, Doc. No? Crystal po talaga, opo. Okay. So yon ang ating iiwasan. So, hindi ko naman po pinagbabawalan na kumain tayo ng sardinas dahil wala naman tayong choice, at saka ng pansit canton dahil ganito nga sa panahon na to. Pero susundan po ninyo na pag-inom ng maraming tubig kahit na hindi po kayo nauuhaw para nadadelyot ang ating dugo na iingatan ng urinary system natin. Okay daw ba sa may mga gout, Doc, yung pag-inom ng kape? Opo, pwede. Kaya lang, baliktad. Swerte yung mga Batanggenyo rito. As is, wala pong asukal, walang creamer kung maaari. Black coffee. Pero maliban na lang kung ang iinimin po ninyo yung healthy coffee, kamukha nga nung MX3 Coffee Mix. Yan. Okay. Dahil ang MX3, hindi naman yan yung the usual na kape. Ito'y gawa sa mangosteen. Yung pabalat, Doc, no? Ng mangosteen. Opo. At may mga pag-aaral po na sana maipakita ko po dito, no? Na tiningnan po nila meron talaga siya mga pag-aaral na iba't iba pong mga bansa ang nag-aral, iba't ibang mga doktor. Nakalagay nga rito, Department of Internal Medicine, sa Diponegoro Semerarang University, sa Indonesia pala to. Yan, nakita po nila, anti-inflammatory potency of mangosteen. Mayroon silang pinakita rito. Talaga may anti-inflammatory study po. Okay. So, bukod doon, sa binanggit natin, so kape, okay. Yung pagkain doon ng mga prutas na high in citrus component, Doc? Opo. Yun naman kasi mga diuretic po yun So, maganda po yun, no? At the same time, may antioxidant din yun. Kamukha po nung alpha, beta, at gamma mangosteen. Nung prutas na mangosteen, ano? So, yes. Okay yun. Of course, tubig. Importante tubig, din ito, Doc.
At kung iinom man tayo ng gatas, yung gatas po na, kasi syempre may mga anak tayo na mga toddlers, umiinom pa rin ng gatas yan, iwasan po ninyo yung full cream for the time being. Yung skim milk is much better. Kung medyo tumataas ang inyong uric acid. Opo, gano'n na rin ang cholesterol. Pinapalitan po ng skim milk yung full cream milk. Okay. May mga pwede bang gawin sa bahay, Dok? Lalo na ngayon hindi ka naman masyadong yung mobility natin limited, lalo na may mga ganitong sama ng panahon siguro, or talagang wala po munang maghahatid sa iyo sa doktor. Alam mo yung ganun, Dok, may mga home remedies ba na pwedeng pansamantala makapagbigay ng relief sa iyo? Opo, number 1, sabi nga natin kanina, kesa soft drink at alak, inom po tayo ng inom ng tubig, hindi kung nauuhaw lang, kundi mayat maya po. Malaking tulong po yan para yung concentrated na dugo natin madilute. Sa umaga, ginagawa ko po ito, naglalagay po ako sa isang tasang mainit na tubig ng isang kutsarita ng apple cider vinegar. Bagamat nakalagay doon vinegar, hindi po yun acidic. Pagpasok sa loob ng ating tiyan, ito ay alkaline. So maganda rin po yun. Nakakatulong din para bumaba yung ating mga crystals. Okay. Kung ayaw nyo yun, lemon water, ay ang ganda-ganda po nito. May slice ng lemon, ilalagay nyo sa 1 cup of warm water, maganda yon. Okay. Yung mga tanong natin tungkol sa kakainin, gagawin, at mga remedies pa na siguro pang first aid, yung iba on a regular basis para hindi na kayo atakihin ng gout or hindi na tayo pahirapan ng hyperuricemia. Itutuloy natin, Dok, sa ating pagbabalik. Pwede silang mag-text, Dok, kung may tanong sila. Pwede po. May numero naman po, ang MX3, 0918-8888-693. O kung gusto po ninyong ipakita yung blood test result ninyo tsaka urine analysis ninyo, hanapin niyo yung pangalan ko po, Edwin A. Bien sa Messenger. I-send nyo yung picture. I-send nyo na rin ang picture ng inyong sakong. Para may pakita kay Doc, alin ang namamaga, anong itsura ng pamamaga na yan. Opo, mag-selfie kayo ng sakong. At sa ating pagbabalik habang commercial break, i-follow, i-like yung aming mga social media accounts bukod po dun sa MX3 Natural Supplement sa Facebook. I-follow nyo rin yung MX3 Natural Supplement sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada para kapag nagkakaroon ng mga live selling, ma-alert po kayo. I-follow nyo rin ang radyo natin nationwide, Yes FM Manila at Love Radio Manila dahil nagla-live din kami ng mga produkto ng MX3. May mga schedule yan. Babalikan po natin ang discussion dito po sa programang Lunas, kapartner natin si Dr. Edwin Bien at ang MX3. Tayo po ay magbabalik. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Skillan, sarap na. Budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fagcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fagcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May nagbago, may arte, may budget.
akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, my promise. White Rose Papaya, wow, my promise. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MBS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Ano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas.
Ituloy natin, huling bahagi na po ng ating talakayan sa programang Lunas. Home remedies, kung meron kang uric acid, meron kang gout, may hyperuricemia ka, ito, pakinggan natin kay Doc. Ano pa po yung mga dapat gawin, Doc? Ito po, napakaganda na natutuwa ako dati. Nakita ko po sa isang kasama namin sa bahay na may edad na. Ilocana po siya. Nagtataka ako, lagi po siyang parang may candy. Sinisit ako, sabi ko, bakit ka laging naka-candy? Kasi may nakabukol sa kanyang pisngi. May edad na po siya, nasa mga 50 na. Pag nga po niya, pinakita sa akin, binalatang luya. Luya? Ginawang candy? Luya. Fresh ito, Doc. Kinikandy niya yung luya. Fresh. Okay. Binalatan niya syempre, tapos ginawa niyang parang korteng candy, tapos nakababad lang sa kanyang bibig, sinisip-sip niya unti-unti. Ang sabi niya sa akin, sa probinsya daw, yun ang gamit nila kapag masakit ang mga sakong. Oh. Totoo pala yun. Scientifically, it was studied, ang ginger nakakapababa ng crystals. Okay. On a regular basis ba itong gagawin, Doc? Hindi naman. Pag napapansin ko lang siya. Kayo po, kung ayaw nyo, dahil matapang yung ginger sa inyo, balatan nyo yung turmeric. Mas lesser naman yung anghang, Doc. Less ang anghang nun. Pero ganun din mayroon po siyang mga properties to help dissolve, to become diluted ang ating crystals. Okay. So yun yung mga remedies na pang-agaran, pang-ampat, Doc. Pero Opo. yung tuloy-tuloy na, Doc, pagod na ako. Pag may atake ako ng ganito, nakakainis na. Paulit-ulit. Opo. Di re-resetahan ka ng doktor dyan. May may good news and bad news, no? Ang isa sa reseta ng doktor dyan, colchicine. Generic po yun. Oo, naririnig natin yan, Doc. Ang action nun is to lower down the uric acid. Yung uric acid, paano naman yung ibang crystals? Yun ang problema po doon. Pangalawa, pwede ring magreseta sa inyo yung doktor ng febuxostat. Ganon din, magpapababa ng inyong uric acid. Malaking tulong yon para hindi masyadong nakababad yung mga kristal sa kidney ninyo. Kaya nga lang, syempre habang matagalang inom po ito. Ayan, ngayon, yung pagkain po ng mga fiber-rich food, talong, ano pa ba? Alugbati. Oh, can you help me with that? Ano ba mga gulay ang paborito mo? Okra, Doc. Okra, saluyot, yan. Yung ma-fiber. Opo, yung ma-fiber. Ay, napakaganda po niya kasi winawalis po niya yung mga kristal sa ating bituka upang sa ganun hindi na ito ma-absorb. Yung pag-eehersisyo. Okay. May natutunan po ako na napakaganda. Alam mo kung kailan sumasakit itong paa nila? Paggising sa umaga, pagtapak sa lapag. O yun na nga, Doc, yung kakagising daw. Kasi nga, ikaw ay nakahiga, di syempre, pupunta ngayon yung sirkulasyon mo sa iyong paa. Ang problema, hindi na yan babalik sa puso mo para ma-circulate ulit. Maiiwan na sila doon sa paa mo. So, dapat nakaangat? Pagbangon mo, ha? Dapat nakaangat? Yung paa, kung maaari, sa unan. Okay. Pagbangon mo at tumapak ka sa lapag, aray, yung iba mapapasigaw talaga. Aray. Yun pala yun. So, the secret there is, mag-dinner kayo alas 7. Huwag na kayo mag-dinner ng mas late pa. Yung iba nagdi-dinner doon, alas 10 na. Ay, naku. Nung napunta nga ako sa Singapore kasi nagstay ako doon for a while for my training, meron silang dinner, meron pa silang supper. Magkaiba pa yun, Doc. Napun ako, hindi sila nagluluto masyado sa bahay nila kasi nga nakakondo sila, no? So, kakain sila ng dinner after work alas 7. Alas 10, magtatawagan yan, magbabarkada. Kain tayo. Kakain sila sa labas, supper. Doon sa mga hawkers market, yung nasa kalsada lang. Magte-take home pa yan. Ang tawag nila ron, midnight snack. So, lahat ma-accumulate yun habang natutulog ka. Yes. So, ang secret po rito, kumain ka ng alas 7, mula alas 7, likido na lang, inom na lang kayo ng inom ng tubig, ngunit matapos kayong mag-dinner, huwag kayong uupo kagad o mag-nonood ng TV, maglakad-lakad po kayo kahit sa loob lang ng bahay o sa hagdan ng 15 to 20 minutes. Kilos ka ng kilos dapat. Opo, tayo ka lang, lakad-lakad ka, tumulong ka sa paghuhugas ng plato o pagmamap ng floor. Yan. Pero huwag Doc, yung nakasalampak kagad sa sofa. Yung binanggit mo daw ba na gamot, ano ba yan? Pwedeng pang matagalan yung ganyan or hindi advisable?
Hindi po. Huwag kayong iinom na pangmatagalan dahil nakabili kayo ng marami, dahil maaari pong mauwian muli sa renal failure. Pero, maaari po ninyong inuman ng natural. Yung binabanggit po natin ni Miss Cheska kanina sa live on selling, yung MX3 capsule. Dahil ito po galing sa prutas, mangustin po ito. Dahil ito naman po may FDA, ito rin napag-aralan na sa Canada, pwede po ninyong inumin regularly to keep your crystals diluted. Okay. So ito, Doc, yung sinasabi natin na available na nga kahit sa mga Gen Z, very accessible, TikTok Live, Lazada, Shopee, online, o kahit pumunta kayo sa mga drugstores, sa mga groceries, meron yan. Pero kung capsule ang kanilang hahanapin, Doc, doon talaga sa pharmacy, sa mga drugstores, at saka online, TikTok, Shopee, at Lazada. Kahit yung mga Gen Zs, now is the time din pala talaga to protect their kidneys, to protect their body, para hindi mag-accumulate nung mga crystals na yan. Kasi, Doc, sa bilis ng ngayon, ng kanilang mga activities, baka nga mga instant ang kinakain, mga debukas na lata. Doc, very ngayon mga delata, yung i-flip mo na lang, hindi ka na kailangan ng abrelata. Napaka-convenient na ngayon, Doc. At saka mga Gen Zs, let's be honest, hindi naman kayo natutulog ng alas 10 Natutulog kayo alauna Sasabihin ko sana 12, alauna pa pala, Doc. Marami silang ginagawa on their laptop. Nakikita ko sa airport, naka-laptop sila ng naka-laptop. Oo. Lagi silang naka-online, di ba? Yun. So, ang tendency po talaga ninyo, nakaupo, stagnant kayo. So, kailangan gumagalaw ang inyong sirkulasyon. Oo. So, yung MX3 capsule, once a day lang, Doc? Once a day, or kapag nag-iedad na tayo, wala namang overdosage, twice a day, pwede rin po. Okay. Pero kung sila ay hindi na Gen Z at heart na lang, Doc, ibig sabihin, it's not too late. Kahit may nararamdaman ka na, pwede ka pa rin mag-take ng supplement na katulad na MX3, Doc. Once we reach 40, yan ang 40 ang magic number po. That is the time na nagbe-breakdown na yung ating mga hormones. Kailangan na po natin alagaan yung katawan natin by taking a lot of good nutrition. Supplementation is one of that. Imbis na bibili kayo ng kung ano-anong mga synthetic na mga vitamina out there, natural po yung maganda. Yung MX3 is one of the best po sa natural supplement. Okay. So, Doc, kung sila naman ay gusto talaga magpa-check up, siguro meron silang family doctor, meron silang pinupuntahan, magpa-check up sila kung may mga sintomas sila ng uric acid or gout or hyperuricemia. Pero, Doc, kung gusto nila sa'yo, siguro teleconsult, online consultation, o kaya sa clinic mo, saan ka po pwedeng hanapin? Muli, hanapin nyo na lang po yung pangalan ko, Edwin A. Bien. Yun ang pinakamadali pong tandaan kasi sa Messenger, makikita nyo naman po, may mukha ko ron, tapos sa paligid ko mayroong logo ng UST kasi doon po ako graduate. Ipadala nyo po yung laboratory test nyo doon o i-message nyo po kung ano yung question nyo sa akin. Kung halimbawa naman na kailangan yung mag face-to-face, ipapadala ko po sa inyo yung branch na pinakamalapit sa address po ninyo. Para mas malapit yung pupuntahan ninyong location ng clinic ni Dr. Edwin Bien. At kung susubukan nila itong MX3 capsule na sinasabi natin, Doc, paano ang inuman nito? Kung halimbawa, Gen Z ka pa lang, di sige, once a day. Pero pag may nararamdaman ka na, masakit na nga yung sabi natin, tagiliran mo, o paa mo, tuhod mo, gawin mo ng 2 times a day. Pero kung 40 pataas ka na, gawin mo na talagang isa sa umaga, isa sa gabi. Okay. At itong mga bilin ni Doc, sana po ay natandaan natin, nakuha natin, sana isinulat ninyo para hindi din nyo rin makalimutan. But in any case, anytime pwede ho kayo mag-message sa Facebook ni Doc. Hanapin nyo po siya, Edwin A. Bien, o kaya po yung Facebook page mismo ng MX3. Hanapin nyo lang po yung MX3 Natural Supplements. O kaya sa akin, pwede rin kayo magtanong, Cheska San Diego Bobadilla, kung may mga nakalimutan kayo sa ating discussion dito sa programang Luna. So Doc, once again, marami kaming natutunan sa iyo, Doc. Maraming salamat sa pag-share ng knowledge para hindi sumasakit yung aming mga pa dahil sa uric acid, Doc. Opo, at iba pang kristal. Ayun, pati kidneys pala, no, dapat lagi din nating iingatan. Once again, Doc, maraming salamat po.
Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang God bless gabi. you. God bless you. Ingat po kayong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas. Nakasama po natin si Dr. Edwin Bien, nakasama po natin ang MX3, at ako din, Cheska San Diego Bobadilla sa programang Lunas. Susunod na po si Miss Faith Salaver Clamor sa programang Lunas Extension. Maraming salamat. Mag-iingat po tayong lahat. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa.